Yung mga walang upuan, meron pa rito sa unahan. Actually, meron akong message na inihanda ngayong umaga. But I am having hesitations na... Brad, labas mo yung PowerPoint ko kahapon. Message ko kahapon. Actually, our theme for the month of February is faithfulness. But for some reason, hindi ko alam kung bakit merong pagtulak sa akin ng Panginoon na palitan ng mensahe at i-share sa inyo yung na-share ko dun sa mga leaders kahapon. And, sir, in-express sa akin ni General Padua, gusto nilang tumulong sa pagpunta natin. Sabi, tinatanong nga yung anak niya raw yata, nasa PNPA din, si Colonel Padua, anak niya. Kasama ko sila noong Sunday. Sabi niya, sige, kung kailangan niyo ng tulong doon, sabi lang kayo. This morning, I want to share to you a message entitled Limitless. Sabihin nga natin lahat, limitless. Ano ang ibang word sa limitless? Madalas nyo gamitin to sa mga inasal. Na? Limitless or unlimited. No, walang limit. And it can be good, it can be bad. Just like many things in the world. No? Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Depende sa may hawak. Sabi mo sa katabi mo, depende sa may hawak. That is why maturity and growth, education, wisdom, kailangan. Amen? Masama ba ang kutsilyo? Depende sa may hawak. Pag ang may hawak ay... Thank you, ha? Parang bumabait kayo pag... Meron akong ganito ngayon. Kayo, pag maraming tao, mabait niyo sa akin. Hindi, joke lang, ma. Mabait po sila. Ano? Pag ang may hawak ng kutsilyo, chef, maganda yan. Pag ang may hawak ng kutsilyo, asawa mo, tas galit, delikado yan. Hindi, pag holdupper may hawak niyan, delikado yan. Yan. Ang unlimited na kanin, pag mag-isa ka, masama yan. Pag limitless ka kung kumain ng kanin, masama yan. Kung mag-isa ka. Pero, para sa isang bansa na merong unlimited supply ng bigas, maganda yun. Ano? Masisiguradong hindi magugutom yung kanilang mga tao. Katulad nito, kamakailan ng ating presidente, galing daw ng Vietnam, nagsisecure ng importation. Amen? Nakakalungkot, Nung araw, tinuruan natin ng Vietnam kung paano i-develop, magtanim ng bigas. Ngayon, tayo ay kumukuha ng bigas sa kanila. Amen? Bakit? Hindi natin na-manage. Sabi mo sa katabi mo, hindi na-manage. No? Sabi nga natin dito, what you cannot manage, you may lose. Kapag poor ang management natin, pwedeng poor management ng iyong finances, you will lose your finances. Poor management ng iyong career, ng iyong trabaho, you will lose your career. Poor management ng business, pwedeng mawala ang iyong business. Poor management of your family, pwedeng mawala ang iyong family. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo management mo. Ang unlimited na pera, masama po ba? Depende pa rin sa tao. No. Pag yung tao, matinumawak ng pera, ang daming resources, tinutulong sa tao, ginagamit sa kawang gawat, ginagamit sa mabuti, di mabuti. Pero kung unlimited sa pogo,
Ano? Unlimited sa bisyo, unlimited sa yun niya gagamitin yung pera niya, masama. Sasabihin mo ulit, depende. Now, sa dictionary, ang sabi, ang ibig sabihin daw ng limitless, isang meaning niya is a point or level beyond which something does not or may not extend or pass. Ang ibig sabihin ng limit, hanggang diyan ka lang. Amen? Limit. No? Hindi ka na pwede lumagpas. Hindi mo pwede lagpasan. No? Limitado. Amen? Minsan, meron tayong mga ganyan, no? Yung mga mag-asawa, sasabihan ka ng asawa mo, hanggang diyan ka lang. Another definition, a restriction on the size or amount of something permissible or possible. May restriction, merong pagpipigil. Amen? Merong pumipigil. Yan ang isang ibig sabihin ng limit. Amen? Sabi nga natin, there is always a good side and a bad side. Ngayong umaga po, mag-concentrate muna tayo dun sa good side lang. Yung good side ang pag-usapan natin. Bakit? Ano ba yung unlimited wisdom? No? Amen? Yung career mo, yung growth and development mo, unlimited. No? Maganda. Alam niyo po kasi tayo, marami tayong hindi narating dahil napigilan tayo. Amen? Marami tayong, yung kumbaga, kako nga, sabi ko kahapon, kung totoo ang rewind, yan. I could have done better decisions in life. Nung nakausap ko yung ilang kabataan natin, sabi ko, what I have now is just the benefit of the lesson but not the benefit of time. What I can give you is the benefit of the lesson so that you can capitalize on the benefit of your time. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, kumbinsido ka ba? Ang limitless kasi na sinasabi ko at pag-uusapan natin ngayong umaga ay yung ganitong bagay. Halimbawa, in the area of blessing, kasi ito ang itong maraming gustong mangyari ng mga tao, ma-bless sila. Halimbawa, sinong naniniwala rito na magiging milyonaryo ka in time? Sabi ko naniniwala, kumbinsido ka. No? That it will happen. No? It will happen. Okay? Nung araw, meron akong, buti naalala ko. Di ba sir, may nakwento ako sa'yo. Meron kaming youth dito, gustong-gustong pumasok gustong-gusto magpulis. Gustong-gusto niya magpulis. Sabi ko, mag-take ka ng exam sa PNPA. Sabi niya, ayoko. Alam mo kung bakit? Ayaw niya. Kasi, ang level ng entrance exam sa PNPA ay kasing level ng PMA at saka ng UP. Hindi pwedeng parang matapang ka lang, malakas ka lang, dapat matalino ka rin. Mahirap talaga, mahirap. Out of, sir, ilan ang passing nung last entrance exam nila? May idea ka? 10%. Ilan na nag-exam? 36,000 ang nakapasok, 3,600. Ganun ang ratio. Ano? 10%. Out of 36,000, 3,600 ang nakapasok. Mas marami bumagsak. Kaya yung kausap ko, sabi niya, I would not dare to try. Alam ko na. Kumbinsido. Sabihin mo ulit sa sarili mo, kumbinsido. Kumbinsido siyang hindi siya papasa, kaya hindi niya gagawin. Alam niya. Alam niya. Amen? Sure siya. Sabi niya, makakapagpulis ako, magte-take na lang ako ibang course, gano'n.
Kasi pwede rin. Pwede rin. Kaya lang, iba kasi benefit. Actually, nagpaplano kami ni Sir, yung mga youth natin, sa school at dito sa church, itutur namin sa PNPA. Si Sir kasi nagtuturo rin sa PNPA. Kasi, unang-una, kailangan po ng mga Kristiyanong totoo sa ating kapulisan. Gusto natin mabago yung ating bansa? Kailangan magkaroon ng mga taong totoong may takot sa Diyos, sa kapulisan, sa militar, at sa ating politika. At sinong gagawa nun? Ang church. Kailangan i-train yung mga kabataan magkaroon ng tamang takot sa Diyos. Ngayon, ini-encourage din natin, baka may gustong magpulis. Kasi, maganda benefits ng PNPA. Unang-una, libre. Hindi mo na kailangan mag-isip ng tuition. Pangalawa, ang laki ng allowance. Lagpas sa minimum wage. Sobra-sobra, kaya mo na maghulog ng sasakyan. Habang nag-aaral, libre ang uniform, libre ang housing, libre ang pagkain. Saan ka pa? Tapos pag-graduate mo, second lieutenant. Hindi ko natatanungin kung magkano ang sweldo ng second lieutenant. Pero alam ko, nung time kasi ni President Duterte, malaki ang in-increase ng police at military. No? So magandang benepisyo. So ngayon, yung kausap ko, gusto niya maging ganon, pero alam niya meron siyang limitasyon na hindi niya kaya yung exam. Amen? Hindi siya kumbensido, kaya hindi na niya ginawa. Yung sinasabi ko kanina, naniniwala ka ikaw talaga magiging milyonaryo in time? Are you convinced? Kasi yan, nahakbangan mo yan, lalakaran mo yan, papunta ka dyan. Iba kasi, lahat ng tao gusto yumaman. Lahat gusto yan. Lahat ng estudyante gusto mataas grade. Amen. No? Lahat ng nag-aral gusto gumraduate. Tama po ba? Nung nag-enroll yan, hindi niya sinasabi, pagdating ko na second year college, magbubuntis na ako, ayoko na. Walang nagplano ng ganon. Pero may nagkaganon. At hindi niya yung pinlano. Amen? Hindi niya pinlano yun. Lahat halos na nag-aral, ang gusto niyan, makaka-graduate. Amen? Ngayon, yung gustong yumaman, magtagumpay, gusto natin lahat yan. Walang gustong maging talunan. Gusto niya manalo. Amen? But the question is, are you convinced? Doon sa direksyon na yon. Kumbinsido ka ba? Alam nyo, nung nag-aaral po ako ng engineering, nakikwento ko nga, sabi ko, mahirap bang makagraduate ng engineering? Hindi, ganito na lang. Naniniwala ba kayo na para makagraduate ka ng engineering, kailangan matalino ka? Sinong ang tingin? Ganito, yung iba ang tingin sa engineer, matalino. Tama po ba? Pag nalaman mo engineer, ano expectation mo? Bobo. Mahina. O magaling, matalino. May expectation ka na, magaling sa math yan. No, may expectation ka na, engineer eh. Kaya pag mayroong engineer, mahina sa math, magtataka ka, teka lang, engineer ka. Expectation mo na yon. So ngayon, meron ka expectation, engineer, matalino. Nung nag-aaral ako, meron akong kaklase. Hindi ko nababanggitin, saksakan ng bobo talaga. Hindi usapang, talagang ang hina ng pick up. Minsan, Pastor, walang taong bobo. Opo, wala po talaga. May iba-iba tayong intelligence. Ang intelligence niya, athletic siya. No? Ang galing mag-basketball, may height, maputi, gwapo! Hindi naman kasi nga totoo na nasa kanya na yung lahat. Lugi naman, di ba? Lugi naman, Lord. Matangkad na, maputi, matalino. Matalino pa? Gwapo pa? Unfair naman yan. Lalo, lugi na kami niyan, Lord. Oh. So ngayon, hindi siya ganun kagalingan.
Pero alam mo, ang bilib ako sa kanya, kumbinsido siya, nag-graduate siya. Sabi niya sa akin lagi, Tol, matatapos natin to, kaya natin to. Tapos, hindi yun tumotropa sa mahina. Laging ang kasama nun sa magagaling. Pag may mga nag-aaral sa library, andun siya. Pare, turuan mo nga ako niyan. Hindi ko makuha. Pag tinuturuan mo naman, ganun. Pag take ng test, wala rin. Kala mo talaga naintindihan eh. Tapos, pati mga teacher, pati mga prof, tinutropa niya. Sabi niya, Ma'am, alam mo naman talagang mahina ako sa ganyan eh. Ako na maglalaban ng mga labahin nyo this week. Punta ako sa bahay nyo. Nilalakasan niya yung PR niya. Pre, ako na magbayad ng soft drinks. Mamaya Pag nakipag-groupings, kasi di ba yung magagaling, minsan ang gusto nila, pag nag-grouping sila, ang kasama nila, magagaling din. Pag alam nila ito medyo butaw, naku, asa sa atin yan, huwag natin isama yan. Ayaw isali. Pero dahil sa ganda ng pakisama niya, sinasama siya. At alam niyo mga kapatid, gumraduate siya. Alam niyo kung bakit? Una sa lahat, nakita ko kumbinsido siya matatapos niya. Gagawin niya lang. Maring hindi ganun kagaling, pero kumbinsido siya. Amen? Sure siya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sure. No? Mga kapatid, iba ang wish, iba ang goal. Maring wish mo yumaman, pero ewan ko kung goal mo talaga. Maring wish mo gumraduate, pero ewan ko kung goal mo talaga. Maring wish mo magtagumpay sa negosyo mo, sa karir mo, kasi lahat gusto yan. Pero ewan ko kung goal mo talaga. Amen? Kaya alam niyo po ang sabi ng Book of James, faith without work is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Walang kwenta yan. Puro ka lang wish. Mga kapatid, si Lord ay hindi genie. Announcement lang po. Hindi genie si Lord. Nahihimas-himasin mo lang, pwede ka nang mag-wish. Amen. Ayaw ni Lord nang ikaw ay parang fake. Binigay niya lang, naging gano'n. Babaguhin ka ni Lord, magiging yun ka talaga. Amen? Ang maganda sa Diyos na ating pinaglilingkuran, sabi po dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably. Sabi natin lahat, immeasurably. Walang sukat. More than all we ask or imagine. Siya na kayang gumawa sa buhay natin, kumilos sa buhay natin. Unlimited, limitless. Higit sa kaya mong pangarapin, isipin. Amen? Kahapon, naikwento ko, sinong mag-aakala na ang magpapandisal na bata na si Manny Pacquiao, one day, magiging bilyonaryo? Amen? Nung araw, nag-amateur boxing po ako 90s. Nag-amateur boxing ako. Tapos siya, professional na siya. Nakikita ko lumaban yan, si Manny. Magaling naman, magaling. Napanood ko rin yung unang laban niya na natalo siya. Ang tumalo dyan, si Torre Campo. Nananalo na siya, pero isang bitaw ng suntok ni Torre Campo, inabot siya sa katawan, tumba, duling talaga si Manny. Duling. Di na nakatbangon ng matino. But eventually, in life, so isipin mo, aba, may future to si Torre Campo, natalo niya si Pacquiao. But eventually, si Torre Campo naging magtataho. And eventually, may na-aksidente, may nasaksak na kulong. Pero sinong mag-aakala? Siguro pag tinignan, pwede maging champion yan. Pero sinong mag-aakala na magiging big-time world champion siya at magiging bilyonaryo siya in time? Naalala ko, merong isang laban yan sa Japan. Japan yata lugar yon, hindi ko maalala, pero sa ibang bansa. Lumaban siya. Paglaban niya, pagbana niya sa kalaban niya, natumba, bumagsak, di na nakabangon. Punta siya sa corner niya.
Pagpunta niya sa corner niya, umakyat yung manager. Alam niyo anong ginawa kay Manny Pacquiao? Binatukan. Binatukan talaga, Kit. May video yon. Binatukan siya. Sipin mo, nanalo ka. Napatumba mo yung kalaban. Binatukan. Kaya may mga kuro-kuro, sabi, baka raw pinapaset up. Fix game, baka fix game. Dapat ipapatalo. Na-aksidente, inabot, di na nakabangon. Nabaligtad yung dapat mangyari. Binatukan. Pero palagay mo, kung alam kaya nung manager na yon, kung alam kaya nung mga kababata ni Pacquiao talaga, nung mga tao sa paligid niya, that one day magiging super milyonaryo siya, bilyonaryo siya, ano kayang gagawin ng mga tao sa paligid niya? Amen? Siguro lahat ang bait sa kanya. Amen, no? Kung ganun, sinong mag-aakala? Kaya tinan mo yung katabi mo, huwag mong mamaliitin yan. Huwag po tayong mangmamaliit ng kapwa. Huwag. Hindi po natin alam ang buhay. Meron akong kaklase nung high school, lagi po namin binubuli. Isa po ako siya nang bubuli sa kanya. Actually, yung bag niya, lagi namin tinatali sa upuan, nilalagyan namin ng hollow block. Isang beses nilagyan ko ng hollow block, tapos tinapon ko sa third floor. Tinawag namin siya, naglalakad siya. Sabi namin, Ricky Hart! Pagtingala niya at hinagis yung bag niya. May lamang hollow block. Meron dong bundok ng buhangin. Pagbagsak dun sa bundok ng buhangin, di usok. Pagtingin namin gano'n, di na makita hindi pala ako naghagis, yung kasama ko po pala. Dahil totoo yung kasama ka talaga. Pero kasabot din ako. Usok! Tapos nakita ko si Ricky Hart, nagkagaganyan. Nung nawawala na yung usok, puting-puti na siya. As in, kawawa po talaga. Tapos minsan, pinasakyan ko siya rin sa tropa ko. Sinakyan na ganyan. Tapos alam niyo yung sago nung araw na yung maliliit, pinagsusumpit kong gano'n sa mukha. Nagbago na po ako. Salamat sa Lord. Kaya sabi ko, dalhin niyo yung mga anak niyo sa church eh. Ala? Tapos matagal kami hindi nagkita. Isang araw, nakita ko, gumraduate ng PNPA. Gumraduate ng PNPA. Kaya lang sa siya, nag-BJMP siya. Gumraduate ng PNPA, tapos nag-take ng law. Isang beses nag-post na naman, nakapasa ng bar exam, abogado na. Tapos nag-take ng Masters in Public Administration. Tinatanda na, dami na niyang accomplishment. Ngayon, nandun ako sa school, message ako. Kasi graduation eh. Actually, ma-invite kong speaker ng graduation. Una na, nakikiramdam muna ako. Message ako, pre. O nag-reply, pre, kamusta? Ganyan. Pwede ba kitang ma-invite? Nasa school kasi ako ngayon. Speaker sa graduation. Okay, sige. Na-invite na rin ako dati sa ganyan. Sige, padala ko na lang yung CV ko sa'yo. Sabihan namin yung secretary, padala sa'yo. Pinadala sa akin yung CV niya, 10 page yata. Yung resume niya, 10 page. Kasi sila pala, sa ganyan, may secretary, kasama lahat ng accomplishment, lahat ng mga awards, mga nagawa nila, 10 page. Sabi ko, babasahin ko ba naman to? Uubusin ito yung oras ng graduation. Di nung na-invite ko na, nandun na siya, nasa stage na siya. Pag-akyat niya sa stage. Tapos dati, mas maliit siya sa akin. Ngayon, mas matangkad na. Lumakay ka na. Nung nasa stage na, pag-akyat, ang unang-una niya sinabi, Lan, di mo na ako mabubuli ngayon, mas matangkad na ako sa'yo. Wala ko, nalimutan. Kaya wag po tayo mangmamaliit ng kapwa. Hindi po natin alam ang magiging bukas. Yung minsan, akala mo, katulad ni Manny Pacquiao, yung manager, binatukan. Sino mag-aakala? Ganito siya ngayon. Kaya tingnan mo ulit yung katabi mo. Huwag mo mamaliitin yan. Alam mo kung bakit? Kasi yung Diyos na ating pinaglilingkuran can do immeasurably more than we can imagine. Ito nga lang, kumbinsido ka ba?
Katulad ng sinasabi ko kanina, tandaan niyo yung word na kumbinsido ka ba? Kasi nga yung isang bata, pinagtetake ko na exam sa PNPA, ni ayaw niyang gawin kasi kumbinsido rin siya na hindi siya papasa. Ngayon ito, kumbinsido ba tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kayang kumilos sa buhay natin in ways that we can more than imagine? Grabing-grabe yung kaya niyang gawin. Tignan mo yung katabi mo kung maganda. Sabihin mo, walang imposible kay Lord. More than we can imagine. Amen? Kayang kumilos ng Panginoon. I want to share to you the life of King David. The shepherd king. Amen? Mula sa pagiging pastol, abay naging hari. Parang si Manny Pacquiao, construction worker, magpapandesal. Aba ngayon, bilyonaryo, senador. Sinong mag-aakala? Tumakbo pang presidentiable. Amen. Sinong mag-aakala? Katulad ni Haring David, mula sa pagiging paslit, pastol, taga-alaga lang ng tupat kambing, aba naging hari. Amen? In 1 Samuel chapter 16 verse 12 to 13, so he sent and had him brought in. He was ruddy with a fine appearance and had some handsome feature. Kasi ganito yung yung background of the story niyan. Ang hari talaga ng Israel si Saul. Kaya lang na bad trip na si Lord kay Saul. Kasi kung anong pinagagagawa, hindi sumusunod sa kanya. Ngayon, sabi doon sa propeta nung panahon na yon na si Samuel, sabi niya, pumunta ka sa bahay ni Jesse. Ituturo ko sa iyo ang isa sa kanyang mga anak, i-anoint mo siya. Siya ang magiging future king ng Israel. So ngayon, pumunta naman itong si Samuel. Kinausap si Jesse. Napunta ko rito, anoint ko raw yung isa sa mga anak mo, magiging hari. Tapos, nung dumating si David, galing pa nga sa pastulan, marumi, pero gwapo naman daw. So Samuel, sabi rito, then the Lord said, rise and anoint him, he is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. From that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power, and Samuel then went to Ramah. So yun yung background of the story. Pero bago tayo dun pumunta, tatanong ko muna kung anong hayop ito. Anong hayop po yan? Very good. Elephant. Ano? At alam nyo po, ang elepante ay maraming mga magagandang features. Ang elepante po, yan ang largest and heaviest among the land animal. Pinakamalaki, pinakamabigat. Amen? Alam mo kasi minsan yung ganyan, may advantage na yan eh. No? Yung isang youth, sabi ko dapat kinakapitalize. Kasi meron tayong tinatawag na expectation. Katulad, sabi nyo kanina, pag nalaman nyo engineer, iniisip nyo matalino sa math. Expectation. Ngayon, nabanggit ko, merong isang youth, sobrang hilig niya mag-basketball. Madami niya ginagawa sa pag-basketball. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, para ka magkaroon ng magandang future sa basketball, anong kailangan mangyari sa'yo? Saan ka dapat mapunta? Palagay nyo, para magkaroon ka ng magandang future sa basketball dito sa Pilipinas, nasaan ka dapat? Interbarangay. Mag-interbarangay ka, maganda future mo. Nasaan ka dapat para maganda future mo? Palagay mo? Sa PBA. Amen? Doon may maganda-gandang kita. No? Si Robert Jaworski, nakatakbo pang senador. Amen? Kung gusto mo ng magandang future sa PBA, dapat makarating ka, ng basketball, dapat makarating ka ng PBA. Ngayon, tinanong ko yung bata. Sabi ko, para ka magkaroon ng magandang future sa basketball na yan, saan ka dapat makarating? Sabi niya, Pastor, PBA. Naniniwala ka bang makakarating ka ng PBA?
Sabi ng bata, hindi po. Sabi ko, bakit? Kulang po ako sa height. Kasi dapat pag sa PBA, matangkad ka eh. No, nung araw, 6'2", 6'4", 6'5", sentro na. Ngayon, point guard na lang yun. No? Nag-iba na eh. Puro matatangkad na ngayon. So, merong advantage yung pagiging malaki. Amen? Expectation na natin yan. Pag malaki, uy, matangkad, pwede kang Kasi mo, pwede kang mag-basketball, malaki ka eh. No, naalala ko nung araw, 90s, na-draft yung first, ewan ko kung siya ang una, pero parang sa pagkakaalala ko, siya ang pinakauna, na 7-footer na Pilipino sa PBA. Sino yon? EJ File. Hinebra, no? 90s. Kasabay niya si Marlo Aquino, number 1 and number 2 draft pick, Barangay Hinebra. Sabi, bakit? Oh, asset natin yan. Bakit? Kasi malaki, 7-footer. Tawag nga sa kanila ni Marlo, Twin Towers. Kaya lang, nung naglaro na, scorer ba si, si EJ Pyle? Hindi masyado. Kakaunti nga ang kanyang playing time. Kahit malaki. Pero pag malaki, may advantage. So, ang elepante, pinakamalaki. At alam nyo po, isa pang karakteristik, it is the strongest land animal. Pinakamalaki na, pinakamalakas pa. At ito pa matindi. Totoo yung kanta that the elephant never forgets. May kanta nun eh, and the elephant never forgets. Matalas daw talaga ang memory ng elephant. Kapag yan dumaan sa isang lugar, kahit 20 years na ang lumipas, matatandaan pa rin niya yun. Matalas ang memory. It has a very large brain. Matalino. Meron siyang photographic memory. Yan. Amen? At yung trunk niya, made of ivory, napakamahal, extraordinary, matibay. Versatile. So kumbaga maraming magagandang features ang elephant. But is the elephant king of the jungle? Hindi. Actually, elephant, pag nakakita ng lion, kung one-on-one lang, matatakot pa siya. Medyo matapang lang yan pag marami. Pero nakakita na kayo ng leon na sumugod sa elepante para kainin? Meron. Minsan sa National Geographic, sinusugod nila yan. Ngayon, ang liit-liit ng leon, pero hindi takot sumagupa ng elepante. Sumusugod siya dyan. Pero alam niya, yan ang largest and strongest. Pero hindi takot. Alam niyo ang pinagkaiba, anong tatakot pa? Elepante, magtatakbuhan yan eh. Tatakbuhan ng elepante. Alam niyo kung bakit anong pinagkaiba nila? Gumanito po tayo lahat. Ito. Mindset. Ang leon, pag nakita ang elepante, ang tingin niya, lunch break. Recess. Makakain ko to. Ang leon, pag nakita niya ang elepante, pag nakita niya yung leon, nako, yari ako dito. Pero hindi nila ma-realize yung mga karakteristik na yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't act like an elephant. Meron tayong babanggitin about elephant. Alam nyo, ang elepante ay nagagamit sa hard labor. At nakokontrol ng tao. Ano? Minsan nga, tinatalian nila yan. Tinatalian po nila yan. Tapos sinihila nila. Hindi kagaya ng sa kalabaw, ang tali sa kalabaw sa ilong. No? Bakit sa ilong ang tali ng kalabaw, ba't di sa leeg? Kasi malaki yung butas. Yung katabi mo, pwede. Hindi, kasi mapapasunod mo yung kalabaw, pag sa ilong ang tali, masakit. Pero sa lakas ng kalabaw, talian mo sa leeg yan, ikaw ang kakalad ka rin yan. Pero para mapasunod mo yan, sa ilong, kasi masakit. Para kaya mong pasunurin, masakit eh. Kahit ikaw, talian sa ilong, subukan natin.
Di ba? Pero sa elepante, pwede sa leeg. Bakit? Ganito pong ginagawa. Napapasunod. Elepante. Kaya lang ganito ang training dyan. Nung bata pa yan, tinatalian niya ng mabigat na tali. No? Na hindi niya kaya. Tapos minsan, itatali yan sa puno or sa mabigat na bagay na hindi niya kaya. At pag bata yan, ayaw niyan pumayag. Siyempre, pipilitin niya din umalagwa. Kaya lang, hindi niya kaya. Kakagatin niya yan, ihilahin niya yan, pero hindi niya maputol-putol, hindi niya mahila-hila, hanggang sumuko na siya. Tapos po, babaon na sa isip niya yun. Hanggang dumating ang panahon na kahit malaki na siya, at kaya niyang putulin yon, basta alam niyang nakakabit sa kanya yon, alam niya hindi niya kaya. Kumbinsido na siya. Kaya kahit hilahin siya, sunod siya. Kasi alam niya, hindi niya kaya. Amen? Katulad natin, alam niyo mga kapatid, minsan, mula nung pagkabata natin, or kahit hanggang ngayon, tayo rin naging kumbinsido na hanggang diyan ka na lang, na hindi mo kaya. Alam niyo po, sa child psychology, sino ho rito kapag yung mga baby ninyo, mga anak-anak ninyo maliliit, umaakyat ng matataas kung saan-saan? Alam niyo, sabi ho ng mga child psychologist, huwag niyo raw pigilan. Huwag niyo raw pigilan. Alalayan niyo lang. Pero pag lagi nyo kasi pagtatry, may itatry siya, may gagawin siya, kaya sabi mo, wag, bad yan! Diba? Bad yan! Wag yan! Mahulog ka! Pag yun tumanim sa kanya, na-hardwire yung kanyang brain to think of limitation. At bumabound din yun sa kanilang isipan na there will be certain things na hindi ko makakaya at magagawa. Yung pag-akyat niya, hayaan nyo, pero alalayan nyo. Hindi naman yung umakyat na nga, sige, bala ka, tingnan ko mangyari sa'yo. No? Kasi bakit? Parang katulad nung elephant. Alam niyo po sa atin, marami sana yung mas malayo na yung narating. Mas maraming accomplishment. Kaya lang, for some reason, ikaw ay nalimitahan ng iyong limitasyon. Yung iba na convince ng mga magulang, ikaw, huwag kang mag-take ng engineering. Kasi, ano na yan? Yung magulang mismo ang nagsabi, huwag kang mag-engineering. Hindi mo kaya. Amen? Anak, huwag kang sumali sa beauty pageant. Lalaki ka. Hindi. No. May mga ganung bagay eh. Alam nyo, tayo mga Pilipino, ano natin to? Yung sinong nagsasabi minsan nung mga ganit, naririnig natin to nung araw sa mga magulang natin, ewan ko pa ngayon. Anak, wag ganyan, mahirap lang tayo. Na? Anak, hindi naman tayo pwedeng ganun, mahirap lang tayo. Kaya minsan, yung mga bata, magkakaroon ng thinking, ay, hindi nga kami pwede sa ganun kasi mahirap lang kami. Kaya minsan, yung bata pa lang maliit, elementary pa lang, iniisip niya, pagdating ng college, either hindi na siya magka-college, or kung mag-aral man siya sa college, hindi siya pwedeng pumili ng magandagat magaling-galing na eskwelahan. Kasi bakit? Nakatanim na sa kanya, mahirap lang kami. Meron akong kakilala, mayaman nung araw, mayamang-mayaman dito sa Kabuyaw, mayamang pamilya talaga sila. Kaya lang bumagsak, naghirap. Pero alam niyo, iba pa rin isip. Naghihirap na sila, naubos na niya yung yaman. Sabi niya sa anak niya, anak, kapag magde-date ka, magsabi ka lang sa akin, ako bahala. Kasi lalaki anak niya eh, tropa ko. Pag magde-date ka, ako bahala.
Sabi nung anak niya, sige tay, magde-date ako, pengin pera. Wag lang muna ngayon. Kasi wala yung pera ko ngayon eh. Alam niya minsan, may mga anak natin, meron mga pangarap na malalaki. Ibig sabihin yung anak, hindi tayo magkakaroon ngayon kasi mahirap lang tayo. Anak, hindi lang ngayon. Pero kung gagawin natin yan, darating din yan. Hindi lang ngayon. No? Kaya lang kapag sinaraduhan mo na, hindi, mahirap lang tayo, hindi tayo pwede sa ganyan. Amen? Ang dami nagbigay ng limit sa atin. Kahit nung bata pa tayo, sinabi, kahit nga mga teacher, buti na lang ako sa Usana, walang ganon. Minsan yung teacher magsabi, ay, itong batang to, alam mo ikaw, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. Sino pa yung mga ito nakikita ko madalas sa Facebook ngayon, sasabihan, ikaw, maaga ka mabubuntis. Ngayon, bumabawi sila. O, nasa na yung mga marites na nagsasabing maaga ako mabubuntis? Hindi naman. Yung iba kasi talagang, yung iba naman, nagkatotoo. Bakit? Pinaniwalaan yung nagsabi sa kanila. Amen? Kako nga, kung yung mga bagay na alam ko na ngayon, yung nasa isip ko na ngayon, at kumbinsido ako, ay nasa isip ko na nung ako'y 18 anyos, ay siguro mas maraming magagandang bagay at desisyon ang nagawa ko ng mas tama. Kasi ngayon, alam ko, kumbinsido na ako, na ganun lang pala talaga ang buhay. Na totoo ang sinasabi ng Bible, that nothing is impossible. Amen? Kaya lang minsan, nung bata ka pa, ito tip sa lahat ng mga single na mga lalaki. Ito, para sa lahat ng lalaki. Sino rito nung bata ka pa, nung high school ka, ganyan, pag sobrang ganda, takot ka ligawan. Kasi parang feeling mo, hindi ka papasa dyan. Kasi, syempre, ang hahanapin niya, gwapong-gwapo. Ako, tsakang-tsaka lang. Di ba? Syempre, ang gusto niya, gwapong-gwapo rin. Sino yung Pero ito, si malakas loob niya ito ni Pax. Kaya maganda. Pero di ba yung mga bata, alam mo meron ako nabasa, isang tip ng father to his son. Never be afraid to ask the most beautiful girl in the room for a date. Pero ng araw, kakatakot kasi feeling mo, hindi mo ka level. Isa na patunayan ko, hindi nga yun totoo. Hindi nga yun totoo. Wala sa itsura yan, mga kapatid. Wala sa itsura yan. Nasa dami ng pero hindi joke. Pero kasali rin yun, abamba, yung kasama ni Singson. Pero ito, sa mga artista, sino pinakamaraming chicks? Action star ba? Matinee idol ba? Sino pinakamaraming chicks? Komedyante, Dolphy, Big Soto. No? Kailangan nun talaga PR. Higit sa itsura. Kahit po sa pag-apply sa trabaho. Kahit anong talino mo, pero kinulang ka sa lakas ng loob, kinulang ka sa PR, hindi malalaman ng employer na magaling ka. Yung isa, malakas ang loob, ang galing magmagaling kahit walang alam, di akala siya magaling. Amen. Kaya lang, nalimitahan nga tayo ng ating takot. Amen? Pero sa totoo lang po pala, lalo na sa pagsama ng Diyos, He can do amazing things with our lives. Ang tanong, kumbinsido ba tayo? Si Haring David ay merong limitasyon from his father. Nung sabi ni Samuel, labas mo mga anak mo, isa dyan, ano'y natin maging hari. Tinawag lahat ng mga anak. Si David lang hindi, pinabayaan doon sa pastulan. Kasi maging sarili niyang tatay, sabi niya, ay hindi yun, malabong yun.
Malabong yun. Ito siguro yung mga panganay. Kahit nga si Samuel nung dumating yung mga anak, ang bet niya, yung panganay si Eliab. Kasi nung dumating, matangkad, matipuno. Military kasi, maganda tindig. May itsura. Sabi ni Propeta Samuel, siguro ito na kasi yung dating panghari. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi yan. Pero kahit yung tatay niya, yun ang naging limitasyon niya. Alam niyo mga kapatid, sometimes dito sa atin, ang naging limitasyon ay yung mga bagay na sinabi rin sa'yo ng iyong mga magulang nung araw. Huwag na natin sila sisihin, di rin nila alam ang kanilang ginagawa. Naalala ko yung lola ko. Yung lola ko kasi, ano po yun? Nanay ng nanay ko yun. Siyempre. Ano natapos ni lola? Grade 1? Grade 1. Tapos nagyayabangan sila ng lolo ko kasi yung lolo ko grade 3. Sabi niya, yan lola mo, grade 1 lang yan. Hindi, ano pa, nakapasa lang yan sa pangungopia. Alam niyo po kung bakit ang sabi ng lelong ko, yung tatay niya, inabot ko rin yun yung tatay ng lola ko. Ang sabi, pag marunong ka nang magbasa at magsulat, okay na yan. Ikaw, babae ka, hindi mo kailangan mag-aral. Yun ang upbringing sa kanya ng tatay niya. Hindi mo kailangan mag-aral kasi sa bahay ka lang. At pinaniwalaan naman ng lola ko. Kaya nga, pumayag na rin siya na hindi na mag-aral. Kaya lang, buti na lang yung lola ko masipag. Tinda ng tinda. No? Actually, lola ko, kahit grade 1 lang natapos, ang dami na-acquire na property dahil sa pagtitinda. Amen? Pero yun ang naging upbringing sa kanya ng tatay niya. Hindi mo kailangan mag-aral. Siya naman naniwala, hindi siya talaga nag-aral. Kung hanggang hindi pa nakarating ng college ang nanay ko, hindi sila nakaranas mag-open ng bank account. Hindi. Nung nag-college si mama, tsaka lang sila nakaranas magbangko. Kasi takot pumasok sa bangko ang lola ko kasi baka tanungin daw siya. No? Bakit? Di nakapag-aral. Sometimes, some of us here, ang naging limitasyon, yung mga bagay na idiniin sa atin ng ating mga magulang at hanggang ngayon, pinaniwalaan natin yon. Pangalawa, si Haring David, isang limitasyon niya mula sa kanyang mga kapatid. In 1 Samuel chapter 16 verse 28, pumunta siya doon, nagtatanong-tanong siya, ano ang magiging reward ng taong lalaban kay Goliath? Nakita siya ng mga kapatid niya, nagalit. Sabi, ikaw, pumunta ka lang dito para makiusyoso sa gere. Gusto mo lang manood ng labanan May binigay ng label sa kanya. So sa mata ng kanyang mga kapatid, wala ring believe sa kanya. Buti na lang si Haring David, hindi nagpa-apekto sa mga limitasyon na yan. Amen? Minsan sa mga magkakaklase, aminin po natin ito, nung araw, nung nag-aaral ka pa, kapag ka merong uutusan sa inyong magkakaklase, merong isang laging pangalang lulutang. Pag may ipapagawa, siya lagi. Bakit? Ang tingin sa kanya, naalala ko ito, nabasa ko nung kamakailan Nung bata ka, hindi naman tayo masyadong aware sa mayaman, mahirap, or level of status sa family. As in family, pati mga pinsan, magkakapatid, kamag-anak. Meron nag-post doon. Parang si Winona yatang nakita. Ikaw na. Sabi, kailan mo nalaman na kayo yung pinakamahirap sa pamilya? Na pamilya nyo yung pinakamahirap sa pamilya? Yung nakita ko yung mga iba na sabi, alam mo, na-realize ko yon, napansin ko kasi, tuwing meron kaming gathering, ang utusan nila yung tatay ko at nanay ko. Pag bibili ng yelo, pag magluluto, pag magse-setup, laging kami. Pag merong ganon, pag merong uutusan, pag merong gagawin tagapagbantay, laging kami. Kaya minsan, ang naging tingin na ng buong pamilya nila sa kanila, ganun. Kami, kapag kami pag may mga utusan, kami yun. Naging limitasyon na nila yun.
Na parang minsan, kaya kahit sa school, sa trabaho, no, nagkaroon na ng mindset na kailanman hindi ako magiging tagapanguna, ako ay nasa huli. Dumiin na. Amen? Kaya minsan kahit may alam na, natatakot mag-volunteer. Pangatlo, meron siyang limitation from his leader. Yung Haring Saul, nung nag-volunteer siya, nalalaban kay Goliath, sabi sa kanya, di ka pa pinapanganak, yung hinahamon mo, warrior na. Ikaw musmus ka lang, lalabanan mo yun. Kahit yung kanyang leaders, walang bilib sa kanya. Yung kanyang mga opisyal, walang bilib sa kanya. At kung sometimes hahayaan natin ang sinasabi, even ng ating leaders, ng ating officials, na negative about us, limiting us na hanggang dito ka lang at hindi mo mararating yung dako pa roon, talagang hindi natin mararating yun. Amen? Pang-apat, limitation from the norms. Bakit? In 1739, chapter 17, verse 39, bandang huli, nakumbinsi ni Haring David. Kasi pinakita niya yung credential niya. Bata nga po ako, pero marami na pa akong napatay na leon, na lobo, na oso. Napatay ko po yung mga yan Actually, pag yung tupa, kinuha ng leon, inaagaw ko sa bibig. Aba, magaling nga to. May chance to. Kaya. Sige, try mo. Pero, kapag lalaban ka sa gera, anong dadalhin mo? Shem, anong dadalhin mo? Lalaban ka sa gera. Supply. Foundation. Pag lalaban sa gera, anong dadalhin, Shem? Sandata. Anong sandata? Ha? Sword. Yun yung expectation yun ng normal. Pag lalaban ka sa gera, may dala kang espada, armor, panangga, mga ganyan. Yan ang norms. Pagpapasok ka sa school, kaya minsan yung mga teacher, pag yung mga bata may dalang laruan, papasok ka sa school, ang dala mo dapat gamit sa school. Pag ang bata walang papel, papasok ka sa school, walang papel. Di ba dapat may papel? Alam mo yun yun ang normal. Ano? So ngayon, nung lalaban siya sa gera, pinagdala ng espada, pinagsuot ng armor, ay bata nga. Oversize yung armor, di makalakad. Yun ang expectation. Alam nyo rin, sa mga norms ngayon, minsan sasabihin, ikaw, masyado kang bata, you are not capable for promotion. Or minsan naman, ikaw, masyado ka nang matanda, hindi mo na kaya to. Amen? Alam niyo nga, minsan, nakakalungkot, sa abroad, yung mga senior citizen, tinatanggap pa sa trabaho. No? Tinatanggap sa trabaho. Alam niyo, minsan natutuwa ako sa mga fast food, may mga nakikita ko nagtatrabaho na senior citizen. Kung kaya pa naman bakit pipigilan? Sa totoo naman, malakas pa Naalala niyo yung kinukwento ko lagi, yung sinabi ni David Lim. Si David Lim, siya yung CEO ng MyPhone. Nagkaroon ako ng opportunity makapunta sa bahay nila. Nung nanay niya, si Attorney Elena S. Lim. Kanila yung Santa Elena Golf Course. Tsaka yung Liip, kanila yan. Sabi ni David Lim, kasi yung nanay niya, nung nakausap namin, 96 years old. 96 years old. Pero kung kumilos, akala mo 55. Tuwid ang tindig. Malinaw isip. Pero 96. Pero nung time na yon, siya pa rin ang chairman emeritus ng kanilang group of company. Sabi ni David Lim na senior citizen na si David. Sabi niya, kung gusto ninyo na yung mga magulang ninyo manghina, sige, pabayaan nyo mag-retire. Gawin niyo yung sinasabi, yung sa ating mga, pag matanda na, doon na lang sa bahay, nakahiga sa tomba-tomba, nagpapaypay, lalong mamamatay agad yan. Hayaan nyo magkaroon ng sense of purpose, ng function, na maramdaman nila na kailangan pa sila. Ang normal sa atin dito, pag senior citizen na, sige, tanggalin nyo na sa trabaho. Sa bahay na lang, pag-alagain nyo ng apo, tagahatid ng bata sa school.
Hindi ko minamasama po yun. Minsan kailangan po talaga. Pero alam mo, minsan ang dami pa sanang pwedeng magawa, nilimitahan na. Amen? Limitation from the enemy. Sabi ni Goliath kay David, anong palagay mo sa akin, aso? Lalabanan mo ko, ang dala mo, tirador. Ang dala mo, patpat. Kahit yung kalaban niya, binigyan siya ng limitasyon, hindi mo ko kaya. Hindi mo ko kaya. Alam niya, minsan, meron tayong mga Goliath na supposed to be kaya nating itumba sa buhay natin. Pero kung si David, ang naging tingin niya, ay oo nga, hindi nga kita kaya, laki mo eh. Warrior ka eh, bata lang ako eh. Kung doon tinanggap niya na yung limitasyon na yon, hindi napasama sa history ang David and Goliath story. Amen? Alam mo, dapat merong amazing story sa buhay mo. Kaya lang, yung enemy mo, yung kaharap mo, yung pinapakonquer sa'yo dapat ni Lord, nalimitahan ka na, natakot ka na, naniwala ka, ay Goliath nga, hindi ko nga kaya yan. Nalimitahan ka na. Amen? Ngunit ang paalala sa atin ng Panginoon, tayong lahat, meron totoong built-in boundaries. Dito na po ako magtatapos. Lahat tayo may built-in boundaries. Totoo po yan na meron tayong kanya-kanyang mga kahinaan sa buhay. Narinig na natin yung kasabihang, pag pinanganak kang mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap para sa rin, kasalanan mo na yan. Maliban na lang kung sanggol ka pa pinanganak, ay namatay. No? Many things can be done. Andito rin po yung school administrator ng Asiatech. Nausap kami nung kamakailan. Si Jessa. Yan si Jessa. Kasi Jessa. Yun. Yan po si Jessa, yung hanggang ngayon, yung remand niya noong December, ay okay pa. Nung araw, yung bata niya, nag-iisip siya kung paano siya mag-aaral ng college. Ano kung makapag-aaral ng college? Mahirap ang buhay. Ilan kayo magkakapatid? Ilan kayo magkakapatid? 3, tapos ikaw panganay. Actually, sa ano nga kayo pinatitiray, di ba? Sa lola. Mahirap ng buhay eh. Kahit pagkain, mahirap eh. Sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Makakapag-aral ka. Tungtungan mo yan. Basta mag-inquire ka. Ayun, nag-aaral siya doon sa Asiatech, doon sa school nila Ma'am She. Tapos, student assistant. Scholar ka doon eh, no? Walang binabayaran to, no? Makakatapos. At marami pang ibang bata ron, ang ganun din ang sitwasyon, walang pera, pero makakapag-aral. So, ang tao pala, kahit walang pera, magkaroon ka lang talaga ng drive. Ang tanong ba kasi, kumbinsido ka eh? Kasi minsan, pag kumbinsido ka na rin hanggang dyan ka na lang, hanggang dyan ka na lang talaga. Amen? Alam niyo, nung araw, bago kami lumipat dito, di ba doon kami nag-church sa school nung araw? Kasi libre lang eh. Tsaka nung araw, hindi pa kami nagmamanage ng school. Pero nung araw, gusto ko lang lumipat sa mas malaki-laking lugar, medyo nasa prime location. Tapos, sinasabi ko kay Dennis, sa anak ni Ate Linda, gusto ko lumipat dyan kasi ang ganda ng location niya. Ano pa to nung araw eh? E-games. Gusto ko lumipat dyan. Sabi sa akin ni Dennis, kaya lang, sigurado mahal yan kasi mahal lang upa dyan. Nung araw, ang income ng church, yung nako-collect, siguro around 20,000, less than 20,000 a month. Kaya lang sabi ko, hindi tayo makakalipat dyan unless tungtungan natin. And the first step,
mag-inquire. So, ang ginawa ko, nag-inquire ako. Nung nag-inquire ako, ang mahal nga, hindi nga talaga kaya. Malayong malayo sa katotohanan. Malayo sa katotohanan. Hindi talaga kaya. Nag-pray ako, Lord, kalooban mo bang lumipat kami rito? Kasi kung kalooban mong lumipat kami rito, walang imposible sa'yo. Ganito ang deal. Magbibigay ako ng proposal. At lahat ng hingin ko dapat ibigay. Pag binigay lahat ng hiniling ko, ibig sabihin, kalooban mo. Ang ginawa ko, nagbigay ako ng proposal, yung down payment na hinihingi kasi sa akin, 300,000 mahigit. Tapos yung monthly na kinukuha sa akin, 60,000 a month. Mahigit. Sabi ko, ang proposal ko, magda-down payment lang ako ng 2 buwan at gusto ko 40,000 a month lang ang upa. Sabi nung secretary, Sir, ang layo naman itong ano mo. Pero sige, pasa natin. Wala namang masama. Babalikan na lang ho namin kayo. Alam na natin yan. Di ba pag nag-apply ka, pag sinabing tatawagan ka na lang, alam mo na, di ba? Sabi sa akin, sige ho, umalis na ho kayo. Tatawagan na lang ho namin kayo. Tuloy lang ang buhay. Drive ako, nagdadrive pa lang ako pa uwi. Ba't tumawag nga? Pastor, good news! Sabi ni boss, lahat ng request mo, okay daw. Pwede bang palakpakan natin si Lord? At alam nyo po, mula nung panahon na yon, 7 years na dito, mula nung panahon na yon hanggang ngayon, kahit 1 buwan hindi na delay ng pagbabayad dito. At alam nyo, nakuha pa yung 3rd floor ngayon. Magwa 1 year na rin yung 3rd floor. Alam nyo, eto na, hindi sa naka-live, naiiya ako pero para sa karangalan ng pangalan at kapangyarihan ng Panginoon. Marami ako nakilalang kasama ko rin pastor na matagal na naglilingkod. Dekada na ang inabot, hindi nakaalis sa garahe. Hindi pa ako nakikipagpagalingan or pataasan or ano. Kaya lang minsan kapag yung naisip mo na andun ka lang at hindi kaya, katulad ng estudyante, hindi nag-take ng exam kasi alam na hindi papasa. Sabi ko, mag-take ka pa rin! Mag-take ka pa rin! Kasi ito, parang Goliath hindi kaya But the first step for you to accomplish something in life is for you to begin something in life. Yang gusto mong marating, kung di mo umpisahan yan, hindi mo talaga mararating yan. Kailangan mong tungtungan yan. In faith. Yan yung sinasabing kumbinsido ka talaga. Naalala ko yan, si Winona kasi bagong dating. Tagal na niya nagpapapray, lagi nagpapapray yan. Gustong-gusto niya rin maging FA. Flight attendant. Ang pangarap ng maraming babae. Di ba? Maging flight stewardess. Sino gusto maging mga flight stewardess dito? Ikaw gusto mo? Magpa-tutor ka doon. Nagpapapray yan. Actually, miyak na nga kay MC yan Kasi nag-take ng Cebu Pac yata o PAL. Bagsak. Di ba kapasok? Tama ba, dito, local? Tapos, hindi nakapasok. Nag-try ng Etihad. Tama ba ako, Etihad? Di pa rin nakapasok. Yung mga tinatry niyang airline, hindi makapasok-pasok. Bagsak. Miyak na, siguro. Gusto na kang tanggapin Malapit nang makumbinsi din. Nung una, kumbinsido siya na magiging flight stewardess siya. But because of failure after failure after failure after failure, malapit na rin siya makonvince na yung Goliath sa harapan niya, hindi niya talaga kaya. Siguro hindi talaga. I-try mo pa rin. Dinama pa sa prayer request. Naalala ko na sa Ate Linda, Pastor, mag-apply po sa ganito.
Alam niyo po ang isang inaplena, yung isa sa pinakamatindi sa UAE, Emirates. At kung ano yung pinakamatindi, doon siya nakapasok. At ngayon po, flight stewardess na po siya doon. At pagkailangan ko daw ng ticket, hindi, joke lang. Flight stewardess na siya doon. Don't allow the failures in your life become your limitations in life. Because who knows? God has prepared something a lot bigger for you. Hindi ka pala pang PAL, hindi ka pala pang Cebu Pacific, ni Etihad, hindi pala, pang Emirates ka pala. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Minsan meron kang hinihingi sa Lord. Lord, ibigay mo na sa akin to, Lord. Pag siya ang naging boyfriend ko, Lord, isusuko ko na buong buhay ko sa'yo. Ano ba naman kayo? Wala na kayo ba nakita? Wag na kayo mag-name drop. Lantad na. Alam mo, minsan may mga tao na may mga pinag-pray sila sa kanilang love life. Ba't ko binanggit? February na. Kaya lumalabas ngayon lagi sa Facebook, nasan ka sa February 14? Magtatrabaho na lang, matutulog. Kasi bakit? Yung pinagpe-pray mo, hindi binibigay ni Lord. Alam mo kung bakit? Katulad ng prayer na yon, hindi ka kasi pang PAL. Hindi ka pang Cebu Pacific. Hindi ko po minamalit yung mga yan, ha? Marami na ang basher, lalo pandadami pa basher ko. God has prepared something bigger and a lot more special for you. Amen? And do not allow the limitations in your life to limit you. Because all things are possible with God. Amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Yan, I want to, yung sinasabi, sinong mga gustong yumaman pa, umunlad sa buhay? Again, hindi po yan masama. Bakit ko sinasabi rito? Nung araw, takot ako sa 5-digit na renta. Takot ako kasi ang income lang less than 20,000 eh. Kaya minsan tingin mo, gulayat. Pinakompute ko kay Ate Lala yung Tilala, magkano naubos na natin dito? Sa renta pa lang, may 5 milyon na, mahigit. Pwera pa yung pinampagawa. Siguro kung isasama mga pinampagawa, 6 na milyon mahigit. Pati yung mga gamit na binili. Baka mag 7 milyon pa. Sabi ko, grabe si Lord, no? Alam mo ngayon, nililingon ko na lang, tinitingnan ko na lang, grabe ganun na yung nagawa ni Lord. Eto na. Yung naririnig nyong malayo pa, pero malayo na. Amen? Malayo pa, pero malayo na. Pag tiniling ko, ang layo na nga ng nagawa ng Panginoon. The ministry na pinagkatiwala ni Lord, millions na pala yung pinagkakatiwala ng Lord when it comes to finances. Ngayon, mayroong pinatatanaw na bago ang Lord kasi gusto ng Lord na i-stretch yung faith natin eh. Kasi kapag tayo, ang pinakamatinding kalaban ng promotion is your comfort zone. Pag komportable ka na, pag piling mo okay ka na, hindi ka na magle-level up ulit. Kasi okay ka na dyan eh. Ako nga, parang tingnan, okay na ako rito. Sabi nga nung iba, pag meron na, wow, ang ganda na ng church, okay na yun na ako. Okay na yan. Nung isang araw, meron akong tiningnan na lupa. Para, ang laki na lang nauubos ko sa upa eh. May tinignan akong lupa. 18 million. Lupa pa lang. 1,000 square meter. Nung araw, bago ako lumipat dito, sinabi ko, wala rin pera para dito.
Ngayon, sasabihin ko rin, wala ring pera para doon. Kasi noon dati, takot ako sa mga daan-daan libo. Ngayon, di na ako takot. Di na ako takot ngayon dito, daan-daan libo. Di na ako takot. Nakita ko kasi. Nung una, natatakot ako, pero nung tinungtungan ko sa pananampalataya, yun pala yung pananampalataya eh. It's not always the absence of fear. It is about overcoming your fear. Kahit takot ka, gawin mo. Yun ang pananampalataya nung tinungtungan. Alam niyo yung tinungtungan, ang ipapakita kasi ni Lord sa'yo, sa atin, yung kapangyarihan niya. Na kapag tinungtungan mo, at kasama mo siya, pagtatagumpayan mo, pagkasama mo siya, at saka mo maiintindihan, yung all things are possible with God. Yung dating parang imposible sa'yo, ngayon, normal na. Amen. Yung dating sabi ko, daan-daan libong ano na yan, malabo yan. Hindi kaya yan. Aba, ngayon normal na, hindi na ako takot. Ngayon, God wants to level up our faith. Para maipakita kung gaano kalaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi yung faith natin, pinapalaki talaga yan eh. Pinalalago yan eh. Amen? At alam ko, yung 18 million na yon, hindi rin yun imposible kay Lord. Amen? Yung Diyos na nagpanalo sa atin ngayon dito, ay siya ring Diyos na magpapanalo sa atin doon. Samahan niyo po akong mag-pray para ron sa church lot na yon. No? Na bigyan tayo ng wisdom ng Lord kung paano natin pwede ma-acquire. Pag-pray din natin ng Lord kung kalooban talaga ng Panginoon yung church lot na yon. Nasa prime location sa bayan. Nasa sentro. No? Nasa gitna. Andun lang talaga. No? 1,060 square meters. No? Medyo malaki-laki siya. 1,000 square meters siya. Alam ka, walang imposible sa Panginoon. At do not allow, no? Huwag mong hayaan ang limitasyon mo na limitahan ka. Para sa iyong career, para sa iyong negosyo, at maging para ron sa mga pinagpe-pray ninyo sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Minsan parang suko ka na doon sa asawa mo, sa anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, na parang wala na, ganito na lang kami. Yung relasyon namin, ganyan na lang. Parang hindi na mangyayari yung asawa ko, babalik. No? Yung asawa mong sumakabilang buhay, hindi na babalik yon. Pero yung asawa mong sumakabilang bahay, nothing is impossible with God. Huwag mong hayaan na yung mga limitasyon mo ang limitahan ka. Amen. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po bang tayong lahat ay magsitayo? Truly the God that we serve is so great and nothing is impossible with Him. At mga kapatid, allow the Spirit of God to speak to you. Yung tanong ko kanina, kumbinsido ka ba? Kumbinsido ka ba na kayang gumawa ng higit na malalaking bagay ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong career, sa iyong finances, sa iyong negosyo? Probably nakaranas ka na ng failure after failure after failure. Kaya minsan yung gulayan sa harapan mo, sinukuhan mo na. Na sometimes yung the norms of this generation, ganito lang ako, wala nang mararating. Do not allow those limitations to limit what God can do in your life. Bago po tayo magwakas sa panalangin, kilalanin po natin sa ating kalagitnaan ang kadakilaan at ang kapangyarihan ng Diyos. Let this song be our declaration that God is truly great and powerful over our lives, our families, and in every area of our lives. How great is our God? Sing with me, how great is our
po natin ang awiting ito bilang panalangin. Deklarasyon, pagkilala that God is so great in our lives and nothing is difficult and impossible with Him. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great Is our God. Name above all names. Pwede po ba kataas natin ang aming kamay sa Panginoon and declare that Jesus is the name above all names. Lift up your hands to heaven. and my heart will sing how great Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon as we declare Jesus, name above all names. Jesus. is our God. Sing with me, how great you are, Lord. is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, How great you are, is Lord. our God. Truly your name is the name above all names. How great Yes, oh Jesus. name above all names. Jesus. Name above all names. Your name is above all name, Lord. You are worthy of our praise. Yes, you are. And my heart will sing. How great is our God. Jesus, name above all names. Declare the name of Jesus. Minsan pa. Let's all shout. One more time, one more time. Jesus, name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, aming Ama.
aming Ama, napakadakila mo sa aming buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Kasi, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita in 2 Timothy, you will still be faithful in our lives even we are not faithful to you. Sobra ang kadakilaan mo at ang katapatan mo, na ikaw ay magiging matapat pa rin sa amin sa kabila ng maraming beses na kami ay hindi naging matapat sa iyo. Na ikaw ay hindi magkukulang kahit napakarami naming pagkukulang sa iyo. Napakadakila ng pag-ibig mo sa aming lahat. Tunay na napakadakila mo sa aming buhay. And I do pray, Lord God, that the words that we have heard this morning allow us to live a life to the fullest together with you, to experience your love, experience your power, that truly nothing is impossible for you. Natulungan mo kami, Panginoon, to go beyond our limitations. Because the unlimited and all-powerful God is with us. Iparanas mo ito ng totohanan sa buhay naming lahat. Mas makilala ka namin sa paglakad namin sa pananampalataya sa iyo. At makita at maranasan ang kapangyarihan at pag-ibig mo sa buhay naming lahat. Lord, sa lahat ng ito'y walang ibang pangalang maitaas at madakila kung hindi ang pangalan mo lamang, Jesus. Amin kang pinupuri, dinadakila at pinasasalamatan. Maraming salamat sa iyo. Ito ang aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen.